Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikapitong kabanata ng mga awit ni Solomon at ang magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Ito po ang ikalimang awit. Ipinapakita po nito ang tindi ng pag-ibig. Mula sa unang bahagi ng kabanatang ito kung paano tumutugon ang mangingibig at maging ang kanyang nobya, makikita natin na wala na ngang kung anumang bagay ang makapaghihiwalay sa dalawang ito. Walang pangamba, walang pagdududa. Wala na rin ang mga pangambang mayroon ang nobya pagdating sa kanyang mga katangian. Ito ay ibang-iba kumpara sa mga naunang bahagi ng kabanatang ito. Hahatiin po natin ito sa dalawang talata. Una, verse 1 hanggang verse 9. Ito ang bahagi na inawit ng mangingibig. 9b hanggang verse 13. Ay ang tugon ng nobya. Verse 2, ang pusod mo'y anong rikit, mabilog na tila kopa, laging puno niyong alak na matamis ang lasa, balakang mo'y mapangakit, bigkis trigo ang kapara, ang paligid ay tulad ng mga liryong kay gaganda. Kahapon ay nakikipagbiruan ako sa aking asawa na paano kung sasabihin ko ang mga bagay na ito sa kanya, iyon ba ay tunog ng papuri o para bang tukso? Ngunit sabi ni Joash, hindi, dapat lamang nating balikan ang senaryong yun. Dahil si Joash ay napaka-malalim na tao, napaka-madamdamin. Bakit ganito na lamang ang pagmamalabis lalo na sa pagpupuri ng mangingibig para sa kanyang nobya? Sa chapter 6 verse 13, nagsimulang purihin ng mangingibig ang kanyang nobya. Ngunit sa verse 13, sabi po doon, ang mga kababaihan sa Jerusalem ay nagsimulang umawit, magsayaw ka, babaeng Sulamita, upang ikay mapagmasdan o dalagang sakdal ganda. Ito po ay ang mga babae sa Jerusalem. Kumbaga sa Hong Kong, o kaya sa mga kababaihan ngayon, ang katunog po nito ay kumuha ka ng litrato para makita namin ang iyong kagandahan. Kung matatandaan po natin, para sa nobya, ang kanyang mga katangian ay hindi ganon kaganda. Kung kaya naman ganito na lang ang tugon ng mga babae sa Jerusalem. Pagkatapos ay sumagot ang babae, ano't inyong ninanais na masdan ang Sulamita na tulad ng mananayaw sa panahon noong una?
Ang sayaw ng dalawang panig na ito ay maihalin tulad sa isang napakagandang uri ng sayaw. Ngunit ang sagot ng babae, bakit nila kailangang patunayan ang pag-ibig na mayroon sila? Para sa bawat isa, bakit niya kailangang patunayan kung ano man ang mga papuring sinasabi ng kanyang nobyo? Dito makikita natin na para bang naapektuhan ng mundo ang nobya na kailangan niyang tumugon sa kung ano man ang sinasabi ng mundo. Ngunit sa chapter 7, napapansin natin kung paano sila tumugon sa isa't isa. Verse 1, ang paamong makikinis o babaeng tilarena, ang hugis ng iyong hita, isang obra maestra. Mula verse 1 hanggang verse 9a, pinupuri ng mangingibig ang kanyang asawa mula ulo hanggang talampakan. Habang ang maraming tao ay nagdududa kung tunay nga bang maganda ang babaeng ito, naroon na pinuri pa ng pinuri ng may pagmamalabis ng mangingibig ang kanyang nobya. Sa panahon po natin ngayon, kung sasabihin sa iyo ang hugis ng iyong hihita ay isang obra maestra, sasabihin ng iba na sila ay mataba. Ngunit noong araw, kung ikaw ay malusog na babae, ibig sabihin ikaw ay bukod tangi, ikaw ay maganda. Verse 2, ang pusod mo'y anong rikit, mabilog na tila kopa, laging puno niyong alak na matamis ang lasa. Napakaganda na para ba nais niyang kainin. Pagkatapos, ang balakang mo'y mapang-akit, ang iyong dibdib o giliw parang kambal na usa. Ang ibig sabihin po ng usa dito ay pagkakaroon ng pagnanais. Ibig sabihin, sa tuwing nakikita ng mangingibig ang kanyang nobya, labis na lamang ang kanyang pananabik para sa kanya. Sunod, ang leeg mo ay katulad ng toreng gawa sa marmol. Ilong mo ay ubod ganda parang tore ng Lebanon, mataas na nakabantay sa may lungsod ng Damasco. Verse 5, ang buhok mong tinirintas kasing ganda ng purpura. Ulo mong napakaganda. Ito ay katulad ng mga maharlika noong araw. Kasing ganda ng purpura, kaya naman pati hari na bihag mo't na halina. Verse 5.
patihari na bihag at nahalina. Tuwing nakikita ng mangingibig ang kagandahan ng kanyang nobya, ang kanyang puso ay tila nakukulong kung gaano siya kaganda. Nabihag ng kanyang kagandahan. Bibigyan po natin ng pamagat ang kabanatang ito. Ang puso ng Diyos ay nabihag ng ating kagandahan. Unang bahagi ay mula verse 1 hanggang 6. Noong una, ang nobya ay laging nagsasabi na siya ay hindi kagandahan dahil ang kanyang mga katangian o ang kanyang kutis ay hindi kagandahan o kaya at siya ay isang hamak o kaya ay ordinaryo lamang. Ordinaryong tao lamang. Sa Hong Kong ay mayroon po tayong kasabihan na ang iyong mukha ay maaaring ordinaryo lamang at hindi bukod tangi. Ngunit para sa mangingibig, ang kanyang nobya ay ang pinakamaganda sa lahat at bukod tangi sa lahat. Dapat po nating tandaan maging sa atin pong mga buhay. Kung tayo po ba ay naapektuhan ng kung anong sinasabi ng ibang tao, ng mga taong nakapaligid sa atin, ng mundo, kung tayo nga ba ay tunay na maganda, mabuti, maayos, o kaya ay sapat para maging karapat-dapat ng pag-ibig. Ngunit para sa Diyos, tayo ay namumukod tangi. Dahil sa mga tinig na ito mula sa ibang tao at mula sa mundo ay hindi po natin matanggap ng buo ang ating mga sarili. Nagsisimula din po tayong magkaroon ng pagdududa pagdating sa ating mga sarili. Dito ay nais po nating pag-usapan ang ating panlabas na anyo. Tingin po ba natin na tayo ay maganda o kaya ay gwapo? Nais kong sabihin na mula nang ako'y naging coworker, ako ay tumaba ng tumaba. Ang aking mga damit noon ay mas maluluwag, ngunit ngayon ay napakasikip na. Aking binabalikan noong ako ay 20 taong gulang pa lamang. Noong mga panahon na yon, ako ay laging nanonood ng YouTube, laging nasa screen time. Ngunit ngayon ay kailangan ko ng ganong uri ng kalakasan upang balikan ang mga litrato na mayroon ako noon. Totoo na kaya ko namang magbawas ng timbang, ngunit ang mga boses na ito sa aking kalooban ay nagiging dahilan upang mawala ang ligaya sa akin, mawala ang kapayapaan maging sa aking kaloob-looban. Ngayon, nais kong tanungin ang bawat isa, tayo po ba ay natutuwa sa ating panlabas na katangian? Maaring may mga sinasabi po tayo na ang mga panlabas na katangian na ito ay mahalaga lamang para sa mga mas batang henerasyon. Ngunit kung tutuusin ay marami po sa atin ang na mayroong problema sa mga bagay na ito.
Lagi nating sinasabi marahil na hindi na ako ganon kagandahan. Ngunit isa sa mga importanteng bagay na dapat po nating makita dito sa lahat po ng panahon ng atin pong buhay, sa atin pong buong buhay, tayo ay iniibig ng Diyos at tayo ay kanyang iniibig maging sino paman tayo. Maging sino o ano paman tayo. Mahal ng Diyos maging ang bawat katangian na mayroon po tayo. Mula sa kaloob-looban natin hanggang sa ating panlabas na kaanyuan. Siya ay nabibighani sa atin pong taglay na kagandahan. Huwag po tayong magkaroon ng mababang kumpiyansa sa sarili o kaya'y kaawaan ng ating sarili dahil lamang sa panlabas na katangian na mayroon tayo. Huwag po nating pakikinggan kung ano man ang sinasabi ng mundo at sinasabi ng iba. Katulad ng kung paanong naapektuhan ang nobya dito pagdating sa sinasabi ng mga babae sa Jerusalem. Tinatanggap ng Diyos ang atin pong mga katangian, tinatanggap ng Diyos kung sino man po tayo. Sa pagtanggap po natin nito, tayo po ay magiging mas maligaya at magiging mas malusog. Hindi lamang sa pangangatawan, kundi maging sa ating isip. Verse 7 to 9, nais ng Diyos na mas lumapit pa sa atin, mas maging malapit pa sa atin. Kay ganda mo aking mahal, kay ganda mo aking sinta, sa akin ay nagdudulot ka ng galak at ligaya. Kay hinhin ng iyong kilos tulad ng punong palmerang, dibdib mong ubod yaman ay tulad ng buwig niya. Puno niya ay aakyatin upang bunga ay pitasin. Sa tingin ko ang dibdib mo ay buwig ng ubas, ang kambing hininga mo ay mabango, mansanas nga ang katuring. Ang tamis ng iyong labi ay katulad ng inumin, dahan-dahang tumatalab habang ito'y sinisimsim. Ngayong umaga ay babasahin ko po ito sa paraang ito nga ay may kinalaman pagdating sa pagkikipagtalik. Ngunit ang pagkikipagtalik ay isang bagay, isang malalim na bagay na nagre-representa ng malapit na relasyon o kaya ay mas malalim na ugnayan. Ang pakikipagtalik ay ang pinakamataas na uri ng pakikipag-ugnayan. Mahal ng mangingibig ang kanyang nobya, sa puntong katulad siya ng isang puno na nais niyang akyatin. At kung saan ang kanyang dibdib ay buwig ng ubas na walang kahambing o na iyon ng kahambing. Ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalalim ang pag-ibig ng mangingibig para sa kanyang nobya. Pagdating sa ating relasyon sa Diyos, ito ay nagpapakita kung gaano kanais ng Diyos na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa atin. Para sa mga kababaihan, kung mayroon po kayong mga maliligaw na ganito ang sasabihin,
Kung ganito ang kanilang sasabihin sa inyo nang wala namang anumang uri ng pag-ibig na pagbabasehan, maaaring sasabihin nyo sa kanila na sila ay mga manyakis lamang. Ngunit kung ito ay mula sa pag-ibig, ito ay ugat ng pag-ibig, ito ay katanggap-tanggap. May mga pagkakataon na maaaring kahit may mga nagsasabi kung gaano nila tayo kamahal, tayo ay tumatanggi dahil sa mga pagdududa na mayroon po tayo sa sarili. Ngunit katulad ng nobya, lalo na sa kabanatang ito kung saan mas mataas ng kanyang kumpiyansa sa sarili dahil sa labis na pag-ibig ng kanyang mangingibig, naway maging ganito din po tayo sa ating interaksyon sa Diyos. Naway mapagtagumpayan po natin ang ating mga pagdududa, ang mga pagsubok na mayroon po tayo, upang higit na matanggap ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos. Paano po natin malalaman kung tayo ay mayroong malusog na ugnayan o kaya ugnayan sa Diyos? Iyon ay kung naibibigay po natin ang parehong level ng pag-ibig sa Diyos o kaya ay naibabalik po natin ang uri ng pag-ibig na ibinibigay niya sa atin. Nine, ang tamis ng iyong labi katulad ng inumin dahan-dahang tumatalab habang ito'y sinisimsim. Verse 10, itong buhay na taglay ko ay sa sinta ko nakalaan, sa akin siya'y nananabik, lagi akong inaasam. Itong versikulo na ito ay naiulit muli. Kung matatandaan po natin sa Genesis chapter 3, natanggap ng sangkatauhan ang sumpa ng kasalanan ni Adan at Eva, kung saan nabanggit po doon na ang babae ay paghaharian ng mga lalaki. Ngunit makikita po natin dito na para bang ang sumpa na ito ay nabuwag. Dahil higit nang nananabik ang nobyo o kaya ang mangingibig kumpara sa kanyang nobya. Ngunit ang pananabik na ito ay mula sa Diyos. At kung ikukumpara po natin ito sa ating ugnayan sa Diyos, ganito din po ang uri ng pananabik na mayroon siya para sa atin. Sabi sa verse 11, halika na aking mahal, tayo na roon sa may parang, ang gabi ay palipasing magkasalo sa ubasan. Verse 12, at pagdating ng umaga, isa-isa nating tignan kung ang puno'y nagsusupling bulaklak ay lumilitaw. Ganoon din ang granada, tingnan natin ang bulaklak. Ang ubasan, ang ibig
sabihin po noon ay ang kanilang lugar ng pag-ibig. Pagkatapos doon ay sinasabi ng babae na doon niya kanyang ibibigay ang kanyang pag-ibig para sa kanyang nobyo. Nang ang mangingibig at ang nobya ay nasa ubasang ito, ang kanilang pag-ibig ay kumpleto at walang anumang bagay o walang sino man ang makapipigil sa pag-ibig na mayroon sila. Verse 13, ang halaman ng mandragora ay iyong ang masasamyo, bungang kahoy na masarap ay naroon sa ating pinto, ito'y aking inihanda, inilaan ko sa iyo at lahat ng kaaliwan, maging luma, maging bago. Ito din po ay mayroong sexual o kaya implikasyon pagdating sa pagkikipagtalik. Ang mandragora ay napakabango. At nakakatulong sa mas malapit na relasyon. Bungang kahoy na masarap ay naroon sa ating pinto. Ito ay aking inihanda, inilaan ko sa iyo at lahat ng kaaliwan, maging luma, maging bago. Dito kanilang sinasabi kung gaano kalalim ang kanilang pag-ibig para sa bawat isa. Ang paraan ng pagtugon ng babae para sa kanyang mangingibig ay buong puso at walang kinikimkim o kaya'y walang kung anumang bagay ang pumipigil sa kanya. Kanyang ibibigay ang lahat ng mayroon siya at lahat ng kung sino siya para sa kanyang mangingibig. Ganoon kalalim ang kanyang pag-ibig. Ganito din po ang uri ng pag-ibig na mayroon ng Diyos para sa atin, ngunit makikita natin sa Biblia kung paano sumugon ang mga Israelita sa uri ng pag-ibig na ibinibigay ng Diyos. Maraming pagkakataon na mas pinili nila na mas gusto nilang bumalik sa Ehipto at mamatay doon kaysa ang sumunod sa Kanya. Kung matatandaan po natin, mayroon ang kanilang pagdududa na hindi sila kayang buhayin ng Diyos at mas gusto nilang bumalik sa Ehipto, ngunit patuloy pa rin silang pinatumayan ng Diyos. Sa parehong parahan ay nais din pong ipaalala ng Diyos sa atin na tayo ay Kanyang mahal na mahal. Noon tayo ay nabubuhay sa kaparaanan ng mundo, sa sistema ng mundo. At tayo ay walang kung anumang halaga, ngunit tayo ay tinulungan ng Diyos at Kanyang ang sinasabi na tayo ay Kanyang mahal na mahal. Ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili, siyasatin natin ang ating sarili. Pagdating po sa ating buhay, pagdating sa mga bunga na lumalabas po sa ating buhay, atin po bang ibinibigay ito sa Diyos? O kaya nagagawa po ba nating ibigay ang lahat-lahat para sa Kanya? O katulad din po tayo ng mga Israelita? Kung matatandaan po natin, maging ang nobya sa mga kabanatang ito ay hindi naging ganon kabilis ang kanyang pagtugon o kaya'y buo ang kanyang pagtugon sa pag-ibig ng kanyang mangingibig.
Ngunit kanyang pinagtagumpayan ang lahat ng ito. Ngayon, sa buhay po natin, naway siya sa atin po natin kung nasa ang estado na rin po tayo. Naway naroon ang pananabik natin sa Diyos. Sa patuloy po nating pagbabasa ng mga kabanatang ito sa awit ni Solomon, naway bigyan po tayo ng Diyos ng puso, uri ng puso katulad ng kung meron ang nobya sa mga kabanatang ito. Upang maging mandirigmang nobya. Naway ang lahat ng mga naririnig natin mula sa mundo, impluwensya ng mundo at ng ibang tao ay masunog at mawala upang maging buong puso tayo sa pagsunod sa Diyos at nang higit nating matanggap o kaya higit tayong masiyahan sa matamis at buong pag-ibig ng Diyos. Jesus, love, it's always there for me. Panginoong Hesus, kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong napakalalim na pag-ibig para sa amin. Nang kami bilang iyong mga anak ay nakaranas ng maraming mga habag at biyaya dahil sa iyong malalim na pag-ibig para sa amin. Sa pamamagitan ng natanggap natin mula kay Tim, may mga pagkakataon na sa atin pong buhay ay hindi po natin ayaw natin ang ating mga sarili dahil sa mga panlabas na katangian na mayroon tayo ay hindi natin matanggap ang ating mga sarili.
Ngunit sinasabi ng Diyos na tayo ay kanyang minamahal kahit sino or ano pa man tayo. Ngayon, maghanap po tayo ng kapareha na at sabihin po natin sa bawat isa kung ano man ang mga bagay na iyong pinagpapasalamat sa Diyos, katangian mo na iyong pinagpapasalamat sa Kanya. Halimbawa, ako ay nagpapasalamat sa Diyos na binigyan ako ng Diyos ng napakagandang mga mata, malalaking mata at matangos na ilong, at binigyan niya ako ng katangian na para bang ako'y banyaga. At ipinagpapasalamat ko ito sa Diyos. Sa higit po nating pagbabahagi ng mga pasasalamat na ito ay higit po nating madarama ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. No matter what they say, words can't bring me down. Atin pong ipanalangin ng bawat isa at pagpalain ng bawat isa. Inyong sabihin sa kanila na sila ay maganda, sila ay bukod tangi, sila ay iniibig ng Diyos, at patuloy po natin purihin ang bawat isa.
Panginoong Hesus, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pamamagitan mo. Nakikita namin sa iyong mga mata kung gaano kami kaganda bilang iyong mga likha. Kaya iyong sinasabi, O Diyos, na kami ay nalikha ayon sa iyong wangis at kami ay iyong ako ay natutuwa dahil sa pag-ibig na mayroon ka. Sa kabanatang ito ngayon, nakikita po tayo ng Diyos bilang kanyang pinaka-iniibig. Siya ang ating pag-ibig. Ngunit pareho din po ba ang pag-ibig na mayroon tayo sa kanya? Atin pong ipikit ang ating mga mata. Nang matanggap natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, kailanman ay hindi po tayo iniwan ng Diyos. Siya ay laging nakaantabay, nakasubaybay po sa atin. At kanyang sinasabi sa atin na tayo ay kanyang labis na iniibig. Tayo po ay manalangin sa Diyos at sabihin natin sa Kanya kung gaano tayo nananabik sa Kanya. Ang ating puso ay dapat na maging konektado sa Kanya. Naririnig po tayo ng Diyos. Tayo po ay iniibig ng Diyos at dapat nating sabihin sa Kanya kung gaano din po natin siya iniibig at gaano natin kanais na
Mag-focus sa Kanya. Panginoon, nais namin na higit ka pang ibigin. Kailanman, o Diyos, ay hindi mo kami iniwan. Ikaw ang nais namin. Panginoong Jesus, kami ay nalikha ayon sa iyong wangis. Sa tuwing napakababa ng aming tingin sa aming sarili, naroon pa rin ang iyong pag-ibig para sa amin. Ikaw ay natutuwa sa amin. Panginoon, naway tulungan mo kami. Panginoon, ang aming puso, ang iyong puso ay konektado sa amin at gayon din kami sa iyo. Nais naming maging mas malapit pa sa iyo. Sa pagkakataong ito, kung kayo po ay kasal na, naway siya sa atin po natin ang ating puso, ang ugnayan na mayroon po tayo sa ating asawa. Tayo po ay manalangin. Siyasatin po natin ang ating mga buhay kung mayroon pa po bang mga puwang sa ating buhay na nagiging dahilan upang hindi natin maibigay ang pinakamainam para sa ating mga asawa. Ito ay upang maayos ang relasyon na mayroon tayo sa kanila, sa ating asawa. Maaari po nating sabihin kung ano man ang mga bagay na nais nating ihanda o kaya nais nating ibigay bilang parte ng ating pag-ibig sa kanila. At para naman sa mga wala pang asawa o nobya, maaari ninyong ipanalangin sa Diyos kung ano ang mga bagay na nais nyo ipagkatiwala sa Kanya. Kung kayo ay hindi pa naikakasal at kasalukuyan naghihintay, maaari kayong manalangin sa inyong mga upuan. Mayroon bang mga bagay sa inyong buhay na hindi nyo pa maisuko sa Diyos? Ngunit ngayon, kayo ay inuudyok niya na ipagkatiwala ito sa Kanya. Atin po itong ipanalangin.
Maaaring sa inyong buhay, kayo ay nag-iimpok ng oras, ng panahon, ng pera, at ang lahat ng ito ay para sa Diyos. Mga bagay na nais nating ipagkatiwala sa Kanya. Panginoong Jesus, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ang buhay mag-asawa ay isang regalo na iyong binigay mo sa amin. Panginoon, ikaw ang iniibig din maging ng iyong iglesia. At ganun ka din sa iyong iglesia. Kung paano mo isinuko o paano ka nagsakripisyo para sa iyong pag-ibig sa iglesia. Paano mo iniibig at pinupuri ang iyong minamahal na nobya. Sinasabi ng Diyos, aking nobya, ikaw ay aking minamahal, ikaw ay aking pinupuri, mga bagay na aking inihahanda, lahat ay para sa iyo. At ang tanging iniisip ko lamang ay ang iyong kapakanan. Mahal na mahal kita, na kaya kong ibigay maging ang aking buhay para sa iyo. Panginoon, naway pagpalain mo ang bawat kapatiran na narito, sila man ay kasal o hindi. Katulad ng iyong pag-ibig para sa iyong iglesia, naway ang lahat dito ay matuto ding umibig sa kanilang mga kabiyak at magiging kabiyak tulad ng pag-ibig na mayroon ka. Panginoon, iyong sinasabi na kami ang iyong iniibig, kami ay handang tumugon, kami ay handang sumunod. Handang isuko at ialay ang aming mga buhay. Iyong hinihintay, O Diyos, na tumugon ang iyong iglesia sa iyo sa parehong paraan. Tulungan mo kami, O Diyos, na mas maging handa. Kami ay bukod tangi, kami ay maganda, mabuti, mainam. Tulungan mo kami, O Diyos, na tumugon sa iyo.
Tulungan mo kami, O Diyos, na mas masabuhay pa ang iyong kalooban para sa amin at maisabuhay maging ang iyong mga katangian sa aming buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging katulad mo. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na mas manabik pa sa iyo, na mas hanapin ka pa. Kahit gaano pa man katagal, Panginoon, ang pagkilala sa iyo, ngunit tulungan mo kami na mas lumapit pa sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na mas lumapit pa sa iyo. Nais kong ipakilala ang aking mabuting kaibigan, Pastor Lou, mula sa Taiwan. Naghahanap ako ng pastor at ngayon meron dito si Pastor Lou. Tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Panginoong Yesus, kami ay dumudulog sa iyong presensya. Maraming salamat, O Diyos. Tuwing nakikita namin ang aming sarili, tingin namin sa aming sarili ay hindi kaibig-ibig. Ngunit patuloy mong sinasabi ang iyong pag-ibig at iyong paghanga para sa amin. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na manumbalik sa iyo at tanggapin ng buo ang pag-ibig na mayroon ka para sa amin. Tulungan mo din kami, O Diyos, na ibigay sa iyo ang aming pag-ibig. At Panginoon, aming ibinibigay sa iyo ang aming pag-ibig na walang hanggan. Naway ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang habag at biyaya, ang kanyang banal na spirito ay matanggap ng bawat isa sa atin. Panginoon, maraming salamat. Nawa ng iyong pag-ibig ang siyang maging katulungan namin at siyang magpabago sa amin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.